So, welcome po dito sa ating chess lesson. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ma-improve ang inyong paglalaro sa middle game. Lalo-lalo na po ang inyong style sa paglalaro. So, mayroong dalawang ideas paano maglaro ng middle game. So, pwede kayong maglaro ng positional, pwede tactical. So ito ipapakita ko po sa inyo. So dito kung positional yung pag-aralan natin. So sa posisyon na ito ay kailangan natin muna ma-develop yung bishop at saka ito yung isang rook. Sa opening kailangan mo talagang mag-focus muna paano ma-develop lahat yung pieces. So, kung tactical yung ating tingnan, so ay maghanap po tayo ng move na sacrifice. Kasi yung move na sacrifice, yun ang tinatawag na tactics. Ang tactics nagsimula sa move na sacrifice. So, lahat na pieces pwede nating i-sacrifice at saka depende sa plano mo sa middle game. So, ito ipapakita ko sa inyo ang ginawa dito ng Black. So ito yung Grandmaster. So yung kalaban niya ay PD Master. Okay. So dito sa posisyon, ito yung Grandmaster na ito ay nag-sacrifice. So kung magtatanong kayo dito kung bakit sinacrifice niya ang rook, ano yung reason, ano yung dahilan. So, unang-una po, kailangan alam natin yung reason kung magsasacrifice tayo. So, dati nung hindi pa ako masyado nag-aral ng tactics or kunti pa lang yung alam ko sa tactics, ay di ko alam yung mga ginagawa ko na moves. Yung ibang moves pala ay blunder. So, kung mali yung pag-sacrifice mo ng piyasa, ang tawag doon ay tactical blunder. So yung mga tactical blunder po ay dapat nyong iwasan. Kasi yung result kapag nagkaroon kayo ng tactical blunder ay matatalo kayo sa game. So ang kailangan nyo talaga ay sumali kahit saan ng mga chess tournament para mag-increase yung tournament experience nyo. Para matest nyo yung knowledge nyo sa tactics, knowledge sa opening, knowledge sa in-game. So, yon ang dapat nyong ah, pagbigyan ng pagkakataon paano ma-develop yung mga kinakailangan nyo sa paglalaro ng chess. Okay, so ito po ang ginawa ng Black ay nag-sacrifice ng rook. So, kinain niya po dito. So, ang move na ito ay part po ito ng principle. So makikita nyo po ito sa ah, isang book ni Grandmaster Adams. Okay, sa kanyang isinulat na Chess Opening Principle after you castle. So dahil nakapag-castle na yung black, so yung ginawa niya dito ay inatake niya yung king sa center. So atake niya yung king sa center dahil hindi pa naman nakapag-develop ng pyesa yung white. So ganito mangyari pag na-behind ka sa development tapos yung king mo ay maiwan sa center. So ito yung tinatawag na exchange sacrifice. Ipinagpalit niya yung kanyang rook sa dalawang pawn in exchange sa atake. So mayroon siyang atake. So ito yung compensation ng kanyang ginawa. Okay. So number one, after knight takes pawn, mayroon po siyang threat na knight takes queen. So ang tinatawag na threat, so maraming players ang nakakalam sa salitang threat, pero hindi nila alam kung ano ibig sabihin, kung paano ito ginagamit sa
chess. Okay. So ang move na threat ay isang move na mayroong atake. At kapag hindi ito nakita, ang threat ay mayroong ah, atake sa isang pyesa at kakainin niya ito next move. Mayroon siyang capture next move. So for example, kapag iba yung ginawa ng white, so kakapture niya yung queen dahil yun ang kanyang threat, part ng kanyang plan. Okay. So kapag may threat yung kalaban natin tulad nito, kailangan ma-remove natin yung threat. So tingnan po natin ano yung ginawa ng white. Nag-move siya queen b3. Ang move na queen b3 is a counter threat. Kasi may threat doon ang knight. So after queen b3, wala na yung threat sa kanyang queen. So siya na naman yung gumawa ng threat. Counter a threat ang tawag. So mayroon siyang threat na kakainin yung knight sa e3. So threatening to capture the knight next move yung kanyang ginawa. Okay. So kapag may threat, kailangan natin ma-remove yung threat. So yung gagawin dito ng black, pwede niyang i-move yung knight or protektahan yung kanyang knight. Okay. Or dipinsahan. So ito yung ginawa niya, Queen E7. O dinipinsahan niya yung knight. So after Queen E7, wala nang threat yung white. Dahil kapag kakainin niya yan ang knight, hindi pwede dahil kakainin siya. So if queen takes queen, queen takes queen. So talo dyan ang white dahil hindi niya makapture yung queen na pin sa bishop. Okay. So uulitin ko po, ang move na threat ay isang atake at mawin niya ang kanyang inaatake next move. Makakapture niya. Okay, dito ano yung pagkakaiba ng move na may threat at saka walang threat? Okay, ang move na walang threat ay isang atake na hindi mo makakapture yung inaatake mo pawn or pieces. Tulad nito, ang queen may attack sa bishop pero wala siyang threat na capture. Hindi niya ano ma-capture. So ito lang yung knight kanina. Okay, so move queen e7 para protektahan ang knight para hindi ma-capture at saka ma-remove mo yung threat ng queen sa knight. So ang ginawa ng black ay nag-attack ulit king f2. So para ibalik niya yung kaniyang threat sa knight, queen takes knight. So ang ginawa dito ng black ay hindi siya nagdipinsa. Eh, ah, kasi yung kanyang ideas na move king f2 para ma-remove yung pin sa bishop sa pawn. So may threat siya na queen takes knight or pawn takes knight. So ganyan. So ang black force siya na i-move niya yung kanyang knight. So ito yung kanyang ginawa. Nag knight g4. Okay, so kung kayo ay magtatanong dito na bakit hindi kinain yung pawn. So hindi kinain yung pawn kasi yung mangyari dito, hindi yan kakain, magmo-move yan siya ng rook g1. Okay, pwede siyang mag-move rook g1. So kung bishop c5, mag-check siya, mayroon lang ano, punto e5. Or, okay, possible. So yun ang ideas dyan. Okay. So ito yung mangyari. Nag-knight g4 siya. Per knight g4, nag-king f1. So after king f1, ang ginawa dito ng black, hindi siya nagsasayang ng oras, ay nag-atake muli. So ito lang yung dapat nyong gawin sa middle game. Kailangan ma-develop yung attacking ideas nyo sa middle game. So kung mayroong pagkakataon na pwedeng ma-attack, atake po kayo. Move bishop to e6. May attack sa queen. At saka mayroong threat na bishop takes queen. So kapag ganitong klaseng move ang ating ginagawa,
ay ma-force natin yung kalaban natin na mag-isip. So hindi siya magkaroon ng pagkakataon na mag-isip ng magandang plano. Kung ano yung gagawin niya sa kanyang posisyon. So para ma-force siya mag-isip. So dito may dalawang move na Queen D3 at saka Queen E4. So ano yung pagkakaiba sa dalawang move na ito? So ang ginawa dito ng white ay nag-move siya Queen E4. So ayon sa kanilang analysis, ito ay isang bad move. Mas maganda raw yung move na Queen D3 dahil mayroong move dito. Okay, so kung nag-move siya ng Queen D3, so mas better daw ito yung move na Queen D3 kisa sa Queen A4. Kung Queen D3 ay ito naman yung move na kanyang ginawa. Ay nag-move siya Queen C5, may threat na checkmate. So yan ang tinatawag na threatening mate. So one move threat. So yun ang ginagawa ng ibang mga malalakas na player. So ano yung move na ginagawa mo or ano yung move na hinahanap mo sa bot? So ito yung sa mga kaibigan natin na manlalaro, yung mga nanonood dito. So kanina ko lang ito na-discover ang ganitong klaseng style. Paano mo maintindihan yung mga moves, paano mo ma-develop yung ah, ginagawa mo, paano mo ma-develop yung paglalaro mo sa middle game. Kasi maraming mga player, ang ginagawa nila, nagme-memorize lang ng opening. 8 moves, 10 moves, 12 moves. Tapos pag after ng opening nila o yung move ng kalaban nila ay hindi na nila alam, doon na sila nahihirapan mag-isip or maghanap ng good moves. So ngayon, ito yung magandang solusyon. Makikita nyo dito paano maghanap ng good moves. Ay kailangan lang natin maghanap ng or gumawa tayo ng move na may threat sa kalaban natin para ma-force siya natin mag-isip. So Queen C5, may threat, mate, next move, threatening mate. So ma-force dito yung white na black na mag-isip. Okay, so ito yung ideas paano ma-remove yung threat ng black. So ganyan lang yung ideas pag for example, tingnan rin natin yung move ng kalaban natin pag may threat. Tingnan muna natin kung may threat. So kailangan natin ma-remove. So wag tayo mag-isip ng kung ano yung gagawin natin. I-solve muna natin yung position. Kung may threat, magdepensa po tayo. Siyempre kung walang threat, so yun ang pagkakataon na makapag-isip tayo na gagawa tayo ng move na may threat sa kalaban natin. Okay, mayroong ginawa siyang move. May threat ulit. Mate. Okay. Check yung king na threat na ma-mate yung king. Okay, check yung king. So kung wala siyang depensa, siyempre mate yung kanyang king. So knight e1. So after knight e1, so dito kinain niya yung bishop. Kumain siya. Tapos another move na kanyang gagawin ay attack. So kapag nag-attack tayo sa pyesa, mayroon tayong threat. Okay, pwede naman tayong mag-attack. So tingnan nyo po yung atake nyo. Baka walang threat sa kalaban natin. So yung ideas dyan para ma-drive out ang queen. Kasi pag na-drive out, pwede tayo dito queen b2. Atake natin yung rook at may threat na capture. So parang ganyan yung idea. So nag-move siya queen f4. Okay, so hindi tayo makapag-move ng queen b2. Kasi pag nag-move tayo queen b2, may threat yung white.
So ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan tingnan natin yung move ng kalaban natin kung may threat o wala. So dito may threat siya so hindi pa tayo makapag-move queen dito. Kakainin niya rin. So kailangan muna natin, mayroon siya kasi ditong dalawang threat. So for example, mag-queen b2 tayo. Oh, bishop takes. May dalawa siyang threat. So bishop takes. Oh, so capture. Okay, so ganyan yung ano yung mangyari. Pero mas better na magdepensa muna tayo. So wag tayong magbigay ng chance. So ito yung sinasabi ng iba. Yung binibigyan kasi okay, so yung sasabihin na lang natin ay ganun talaga yung ibang mga players. So ako ganun rin minsan yung hindi ako aware sa aking ginagawa sa middle game. Binibigyan ko pa ng chance yung kalaban na makasurvive. So, hindi natin maiwasan minsan, ganun talaga yung attitude natin, makalimutan natin na bigyan pa natin ng chance yung kalaban natin. So, dito, para ma-remove yung threat ng white, nag-move siya h5. Okay? So, after h5, so nag-move siya h3. So, knight h6. So ito yung kanilang analysis kung mag-move knight h6 din. Kapag kinapture yan, so yan na. Wala na kasi wala siyang threat. Okay. So kinapture niya yung pawn, walang threat yung white. So kahit mayroon siyang attack dito sa f7. Dahil sinasabi ko sa inyo ang move na threat ay mayroong capture sa pawn or sa piece, next move, mawin niya yung material, next move. So ito hindi niya mawin, may depensa eh. So pwede na tayo maka-attack. So makagawa ng move na may threat. Ayan, queen b2, may threat dyan. Tapos knight c2, capture. Tapos nag-knight c3. So ito yung kanilang analysis. Rook d8. Okay, may threat. So after rook d3, nag-bishop f3, nag-knight c5 muna. Hindi natin ito makapture ng rook takes pawn dahil so kung kakainin natin yan, rook takes pawn, may counter attack yung white. So ito yung iwasan natin yung mga counter attack. Matatalo tayo dyan. So mayroon counter attack. So if rook takes pawn, then check. So di na makabalik yung rook dito. King h7, mayroong bishop e4. Queenless, patay yung queen mo dyan, talo ka dyan. So, yan ang sinasabi ko sa inyo, wag natin bigyan ng chance yung kalaban natin. Kasi pag kinain natin yung pawn, so binigyan natin yung kalaban natin ng chance na magkaroon ng atake, counter attack. So, yan ang ideas. Okay. So, balik tayo dito sa main game. Ito yung move na Queen E4. Okay, yan ang ideas dito. So, after Queen E4, nag-develop siya Rook. Okay, ang ideas dito, para magkaroon siya ng discover attack. So, move bishop. Okay, dyan. Yan ang ideas. So, paano pag dito siya? Or bishop C4 pala. Bishop C4, hindi pwede kakainin na. Wala tayong check dyan sa taas. Hindi na. Or bishop C4. Okay, bishop takes bishop, mayroong queen. Okay, possible. Okay, so tingnan natin yung ginawa ng white. Nag-move siya knight c3. So ito yung plano ng black. Mayroon siyang threat sa bishop. So bishop d5. So ang threat ng black ay kakainin yung knight sa c3 dahil ang knight ay depender ng bishop. Okay, so ito yung ginawa ng white. Nagdepensa siya, nag-move. Queen b5. So wag po natin kalimutan. Ito yung ginagawa ng white ay para dipinsan yung kanyang bishop. So atakin na naman natin mamaya ang queen. Okay, so ito yung ginawa niya. Kinain mo na yung knight dahil nagdidipinsa yan sa bishop para mabawasan yung kanyang dipinsa.
or humina yung kanyang depensa. Okay, tapos nag-move siya dito. Bishop takes knight. So yung susunod natin na gagawin ay atakihin natin yung queen. Gagawa na naman tayo ng atake. So ito yung makikita natin dito. Gumawa siya ng atake. A6, attack sa queen, may threat na capture. Queen D3. So pag queen niya, move niya, queen D3. So for example, kapag kinain niya ito yung pawn or bishop, yung dalawang move na yan ay bad move yan dahil may threat dito yung block na capture sa bishop. May threat na mate next move. Then king G1, queen F2. So kaya ito yung ginawa niya, hindi niya pwedeng iiwan yung bishop dahil makakapture yan. Queen D3. So after queen D3, bishop D5, atakin lang ang defender ng white. So queen C4 ulit. Then bishop B4. So for example, kapag nag-move siya ng queen C4, atakin lang natin ang kanyang queen. Queen B3. So after queen B3, pwede na tayo mag-bishop C2. So rook E1. So bishop takes queen. Pagkatapos may move na C5 para may threat. Para magkaroon siya ng meeting threat. At ma-win yung game. So yan ang ideas. Kapag nag-move siya ng bishop B4. Okay, so yung ginawa niya dito. So tingnan natin yung moves dito after bishop E4. So ang tamang move dito ay so kung bishop B4 siya, so yan ang gagawin. So ang tamang move dito ay bishop B4, then knight takes B4. So yan ang kanyang ginawa. So kung nag-move siya bishop F6, kakainin lang. Okay, tapos makikipag-trade siya ng queen. Okay, kakainin lang yung knight. So yung tamang move daw dito, kakainin lang. Oo. So anong mangyari dito? Lamang ng, okay? Ang two knights ay equivalent ng isang rook. Okay, so ganyan yung nangyari. I think may move na knight D4. Okay. So ganyan yung mangyari pag ano daw siya. Nag-move siya bishop F6. So okay pa rin yung white. So dito bishop B4, kinain. So ganyan yung nangyari. Queen E3, bishop D3. Okay. So hindi yan pwede kainin yung bishop dahil kapag kinain yan, kinain niya talaga eh. So may queen C5, may threat na mate next move. So nag-check siya. Ito ay pampagulo lang. Tapos nag C5, may threat na naman. Threatening mate next move, knight G5, check. King G6, tapos nag-move siya dito. Queen G3. Dahil may meeting threat dito, may mate threat dito yung black. So ito yung depensa para ma-remove yung mate threat. Okay, so after nag-move siya, ay nag-move Queen C4 check. So dito wala nang depensa yung white. So Queen C4. Okay, so kung mag-move siya King G1. So kung Queen D3, capture lang. Capture, tapos mate. Okay. So the same ideas. Pag nag-Queen C4, Queen, King G1. Same ideas, check lang. Capture ang rook, check. Pag cover ng queen, capture lang. So mate na yung kanyang king. So yan po ang ideas paano po natin atakihin ang king.